Hello guys! Usapang kuryente po tayo. Baka sa ganitong paraan ay makatulong ako para madagdagan ang inyong kaalaman. Ang kuryente na dumadaloy sa ating mga bahay ay tinatawag na AC or alternating current. Ang alternating current ay walang polarity. Ang polarity ay negative at positive. Ang halimbawa ng appliance na electric fan, mga plancha, ay AC ang ginagamit at marami pang iba. Yan namang mga makabago nating mga ilaw tulad ng LED type ay nire-rectify ng mga diode para maging DC or direct current. Ang DC ay meron ng negative at positive. Ganito ang halimbawa. Ito po, hapyawan natin. Ang AC ay merong line at neutral. Yan. Ito, lagyan na natin ng load para makabuo tayo. Magmumula ang current from neutral to line. Ayan ang flow ng electricity. Itong line, halimbawa 220 volts, katulad ng linya natin na ginagamit. Yan. Positive, negative, positive, negative. 60 Hz. 60, let's say. Cycle po yan, duty cycle. Ibig sabihin, itong linya na to, pinaghalo ang negative at positive sa loob ng 1 segundo. Magkakasunod po yun. Napakabilis. Halimbawa, yung mga fluorescent light, yan, kukurap-kurap yun pag binibidyohan. Doon nakikita yung hertz niya kasi hindi pa yun filtered. Doon naman sa Manila, halimbawa sa Manila, ang linya nila ay L1, neutral, at L2. Yan. Ito ay 110. Ito ay 110. Ito ay AC. Ang DC, mayroon siyang negative at mayroong positive. Yan. Ang current flow natin, nagmumula sa negative, papunta sa positive. Yan, may polarity na yung DC po. Mayroon ng DC, mayroon ng negative at positive. Halimbawa, yung battery, ito cell muna. Yan ang symbols niya. Ito ang negative, ito ang positive. Ito namang, yan, pag marami na, connected in series. Yan. Itong mahaba guys, positive. Itong maiksi, negative. Yan. 4 plus 4 plus 4 equals 12 volts. Yung sa cellphone po natin ay 3.7 ang battery nun. 3.7. Yan ang operating voltage niya. Pero pag nagpo-full charge yun ay 4 volts. Kaya 4 plus 4 plus 4, 12 volts. Pagka naman ginamit natin ay ganito. Parallel po yan. Parallel connection. Ito ay negative, ito ay positive. Ito ay series connection. Yan. Magpa-plus naman ang volts niya. 4 plus 4 plus 4, kaya 12. Ito, 3.7 pa rin po yan. 3.7. Halimbawa guys, yung sasakyan, yung mga truck, 24 volts yun. Pag-aaralan natin ng hiwalay sa susunod, yung pag-aaralan natin ng hiwalay ang series parallel connection. Tapos combination ng series parallel. Ito. Halimbawa ito negative, ito positive. 12 volts siya. Ito, yung 24 volts para maging 24 volts.
Ito ang negative, ito ang positive. Ito ang negative, ito ang positive. Yan. Connect ninyo yan. Ito nakakonect sa body. Pag-aaralan din natin guys sa susunod yung mga sa sasakyan, wiring ng sasakyan. Ito naman po, magiging na siyang 24 volts. Ito kasi 12. Ito 12. Connected in series. Halimbawa guys, yung nalubat yung sasakyan, nakikiconnect siya sa ibang sasakyan, dapat parallel connection yon. Yung battery na 12 at battery na 12, itong negative, itong negative, itong positive, ito ang po-connect niya. Sample lang po muna yan ng series parallel connection. Magawa tayo ng simpleng circuit. Negative, positive, negative, positive, negative, positive. Yan. Ito, load. Kunyari ito, bulb. Ito, switch. Yan. Ang lagi nyong tatandaan, ang padadaanin niya ng switch ay positive. Pagtawid niya ng switch, papunta naman sa bulb. Patatandaan nyo lagi, kailangan tumawid ng load. Pagtawid niya, papunta na ng negative. Pero ang nagmumula ang daloy ay sa negative, papunta sa positive. Pag ito, clean circuit na natin, ito, open circuit pa yan, ibig sabihin, naka-off position pa siya. On position, kailangan magdidikit na yan. Saka lang ito, ganyan naman. Ibig sabihin, nakabuhay yung. Ngayon, bihira nang gamitin ang mga ilaw na filament ang gamit. Kabago na tayo, mga LED na. LED naman, ganito ang diagram. Ang LED guys, binuo na 2.7 volts lang. Pero mayroon namang iba, 12 volts na rin. Mayroon na yung circuit sa loob. Ang battery natin ay 3.7. Yan. 3.7, 1,800 milliamperes high. Yan yung lakas niya. Yung dami ng laman. Masusunog kung paggagamitan natin ito ng cell. Pag kinonek natin, masisira itong mapupundi. Dito na natin magagamit yung tatlong bahagi ng electricity. Yun ang volts, ampere, resistance. Tandaan nyo yan guys. Pagko-compute, itong volts divide current equal resistance. Volts divide resistance equals current. Pagka volts naman ang hahanapin, ay current times resistance. Ito yung volts, 3.7. Pwede natin gamitan ng 100 na resistor para hindi ito mapundi. Yan. Iilaw na yan guys. Kasi, halimbawa, maaring hindi mapundi kasi lobat ito. Pero kung ma-full charge siya, kaya na niya yung masira. I-actual naman natin. Hanggang dito muna po tayo. Yung susunod natin na video ay tungkol naman sa pag-actual natin doon sa nauna nating pinag-aralan.